Hinuhuli ako. Pitong kalalakihan na wala. Hindi na kayo. Sabi nila, meron akong red notice at kailangan akong ipadala sa Hague or sa UAE. Kaya kayo, sumasdan ako sa inyo. Para sabihin na kaya nilang gawin kahit kanino sa inyo, sa akin, sa pamilya ninyong OFW na maglagay ng red notice na yan. Hindi natin alam kung ito ay totoo o ano man. Ang sinasabi ko dito, kinuha nila ako, dinala sa krami sa opisina ni Tore. 7 araw nandun ako sa kanyang opisina, naghihintay ng kasagutan bakit ako nandoon. Humingi na ako ng tulong kung kani-kanino. Dumating ang 2 PAW na lawyers at sinabi, hindi ka dapat nandyan. Dahil ang Interpol red notice ay hindi warrant of arrest na katanggap-tanggap sa ating saligang batas. Di ba? Kaya mga kababayan, huwag kayong magtaka na si tatay. Akala ninyo si tatay lang ang kaya nilang gawin ng ganyan. Hindi. Marami na kaming sinampol. Kayong mga kapulisan, baka hindi nyo alam. Ang pagdurusa ng mga kababayan nating pinagbibintangan katulad ni Tatay Digong. Si Tatay Digong na dating former ating president, nadala nga doon. Paano pa tayo, ikaw, ako, ang ating mga anak, ang ating mga magulang, na wala tayong kalaban-laban, walang pambayad ng abogado. Ikukulong lang tayo basta-basta. Hindi ako papayo dito para maging sikat. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang Interpol red notice na photocopy ay kaya nilang ilabas at sabihin, ikaw, halika rito. Ikukulong kita rito, ipapadala kita ng Hague, ipapadala kita ng Dubai, nang wala sa ating saligang batas. Manot pat meron tayong saligang batas. Para sila pa rin ang matupad. Sino pa sila? Sino ba yung mga pulis na yan? Sila ay implementor lang ng batas. Hindi sila batas. Si Marcos ba ang batas? Hindi! Sino ang batas? Yan, panindigan nyo yan. Huwag tayong umalis dito na hindi natin nasasabi ang ating mga damdamin, ang ating saloobin. Dahil kahit ang mga pulis na kasama ko doon, nagngingit ang kalooban. Ngunit sa dahil lang sila ay mga magbabagak, wala silang magawa. Sa kamay nito mga unupong na walang katusugang mga general. At sino ang isa na yon? Ang hindi mga namumulat, mamulat kayo ngayon. Ito ang katotohanan. Ito ay nangyayari sa panahon ni Marcos. Huwag kayong pumayag. Huwag tayong pumayag. Manindigan tayo sa ating konstitusyon. Hindi po pwedeng sila ang maging batas. Lahat tayo dapat sumunod doon. Dahil ginawa ang konstitusyon para sa Pilipino, para sa Pilipinas. Hindi po pwedeng kung gusto nila, dadalhin lang nilang suraan. Hinuli nila ako nang walang basa-basa ng aking karapatan, ng walang human rights. Sabi ko, nasaan ang aking due process? Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niyan. Hindi ko alam kanino nang galing yan. Walang sabi-sabi. Itong araw na nandun ako, para akong kawawa, nakahiga ako sa sahig, ganyan ang gagawin nila. Sa pabalik-balik na. Hindi alam. Nang dahil lang sa gusto nila kayo. Sino nga sa atin kaya gawin? Lumabas ako ngayon para kayo ay alalahanan. Huwag tayong papayag. Dahil kahit kinino kaya nilang gawin ito. Manindigan sa ating karapatan. Maraming salamat. Salamat po. Hayaan pa natin magpatuloy ang ginagawang ito ni Bangan! Duterte! Duterte! At ngayon naman po, mga kababayan, muli, nandito na po ang ating kasama at ang maisog na pambato sa Senado, Atty. Vic Rodriguez. Pakinggan po natin! Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tanggapin
aking magalang na pagbating happy birthday sa inyo. Bagamat tayo ay naharap sa napakalaking pagsubok, Mr. President Duterte, hangad ko po ang inyong mas mabuting kalusugan. Pinagdarasal ko ang inyong kaligtasan at ang agalang paglaya at pag-uwi dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Sa ating mga kababayan, sa iba't ibang panig ng mundo at dito sa Pilipinas, patuloy po tayong magkaisa. Huwag po nating kalilimutan ang taong tunay na nagmamahal sa ating mga Pilipino. Lumaban sa sindikato ng droga, linabanan ang mga kriminal, subalit inihandog ng sarili niyang gobyerno sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Patuloy po tayo magkaisa, sikapin po natin na may uwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa lalong madaling panahon. At ngayon po tayo ay humaharap sa isang palapit na halaga. Sana ho, magtulong-tulong tayo, tulungan ninyo ang Duterte 10 o yung 10 kanyang inendorso bilang kandidato pagkasenador. Sana ho ay baguhin natin ang anyo ng gobyerno, yung gobyerno kumikilala sa karapatang pantao, yung gobyerno pinoproteksyonan ang kanyang mga kabayan, yung gobyerno hindi makikipagsabuatan sa banyaga upang ihandog o ialay ang isa sa kanyang mga kababayan. Magsama-sama po tayo, tulungan po ninyo kaming Duterte 10, yung 10 kandidatong inendorso, sinusuportahan at inilalapit sa inyo ni Tatay Digong. Once again, Tatay Digong, Pangulong Duterte, magpakatatag po kayo, naririto po kami patuloy na gumagalaw at sinisikap ang agaran ninyong paglayang pagbabalik dito sa Pilipinas mula sa iligan na pagka-aresto at kamay ng mga banyagang mahistrado at jurisdiksyon. At sa sambayan ng Pilipino, patuloy po ninyong ipagdasal ang kalusugan, kaligtasan at agaran. Mabuhay Bansang Maisog! At kayo mga kababayan, bibigyan naman po natin ng pagkakataon. Ito po, isang babae, napakatapang. Siya po ang bayani ng mga vloggers! Mga vloggers! Siya din po ang boses ng mga kababaihan na maisog, na nagsasalita at sinasabi, kinukwento, binapalita ang kagaguhan ng gobyernong pangag. Palakpakan po natin, Ma'am Joey Dibibre! Duterte! Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Joey Cruz. At natutuwa po ako na nandito po ako sa inyong harapan para mapakinggan
kung galit kami sa administrasyon na to dahil tinraidor nyo kami. Pinagkatiwalaan namin si Bongbong Marcos kasi sinabi mo continuity. Sabi mo itutuloy mo lahat ng proyekto ni PRRD. Sinabi mo na hindi mo siya ibibigay sa ICC. Pero anong ginawa mo? Tinraidor mo kami! Tinraidor mo si PRRD! Tinraidor mo kami mga Pilipino! Kung galit kami sa inyo at kung ang nararamdaman namin ay hatred dito sa gobyernong to, hindi yun kasalanan namin. Ginawa nyo yun, sinaktan nyo kami, tinraidor nyo kami, dapat pinagsisilbihan nyo kami, pero ang ginagawa nyo, inaapi nyo kami ngayon. Mga Pilipino rin po kami, kaming mga Duterte supporters. It's time na makinig kayo sa amin. It's time na dapat pagsilbihan nyo kami. At sana nakikita niyo yan kung minumura namin kayo mula ulo hanggang paa dahil yun ang nararamdaman namin sa inyo. Mga magnanakaw kayo, mga putang ina nyo. Tigilan nyo na yung pulburon! Para makapag-isip kayo ng tama, para maintindihan nyo kami, para gawin ninyo ang sinasabi namin na dapat nyong pananagutan sa aming lahat. Huwag nyo nang itago yung mga kaplastikan ninyo, yung mga sinasabi ninyo na pagsunod ninyo sa batas, wala nang batas-batas. Kung anong trip nyo, yun ang nangyayari. Yung sinasabi ninyo na sinunod nyo ang batas sa pag-aresto kay PRRD, hindi po kami tanga. Alam po namin ang mga karapatan namin bilang Pilipino. Alam namin kung ano ang karapatan ni PRRD. Hindi siya dapat pinadala sa Hague. Hindi siya dapat pinadala sa ICC. Dahil yung mga pinagtrabahuhan ng mga ninuno nating mga Pilipino, yung pinaglaban natin para magkaroon ng batas dito sa bansang to na dapat nire-respeto ninyo sa ginawa nyo kay PRRD dahil galit lang kayo sa kanya dahil sa politika, kinalimutan nyo yon. At hindi kayo mapapatawad ng sambayan ng Pilipino dahil sa hindi nyo pagrespeto sa pundasyon ng bansang ito, ang ating konstitusyon. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ako makakapagsalita sa harap ninyong lahat. Pero isa lang ang gusto kong maalala ninyo. Hindi nyo makakalimutan ang apelidong Duterte. Duterte! 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 Bongbong Balat! Bongbong Balat! Bongbong Balat! Bongbong Balat! Salamat, Mang Joey. At ngayon naman, bigyan natin ng pagkakataon ang isang retiradong sundalo mula sa Filipino Guerrilla Forces. Palakpakan po natin. Okay, maraming salamat. Pwede ho bang medyo atras-atras kayo para hindi mainit? Parang maluwag ang space, maluwag. Maluwag ang space. Para maganda, pagka medyo maluwag ang space, maganda makinig. Duterte! 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 Okay, i-repeat ko lang yung sinabi ko kanina, no? Kasi kanina medyo hindi klaro yung sinasabi ko. Noong 1980s, ako yung nandoon. Yun yung nakapila niyan. Ako yan, nandyan ako, nakapila. Ang nakikita ko dito noon,
hindi bandera ng Pilipinas. Hindi bandera ng Pilipinas ang nakikita ko nung nandito ako sa hilira na yan. Alam niyo ba yung hilira na yan? Yan yung mga dati kong kasama na ako ay nag-retire. Okay. Dati ang nakikita ko dito noon, ano nakikita niyo dito dati sa Mindiola? Mga current NPA noon dito. Ngayon, bakit? Alam niyo mga kaibigan, nagtataka ako, bakit ako naligaw dito? Yun yung tanong ko bakit ako naligaw dito? Dati nandun ako sa hilira na yan. Tapos ngayon nagsasalita ako dito, laban sa ating gobyerno. Bakit? Noon, galit na galit ako na nagsasalita laban sa gobyerno. Kasi nung panahon ng Marcos Sr., ang mga makakaliwa ang narito. Ngayon, ang tunay na Pilipino ang narito na nanawagan sa ating Pangulong Marcos Jr. na sa'yo bumaba na! Pakiusap. Ano? Alam mo, sa totoo lang po, 14 years old ako, pinagtanggol ko na ang bansang Pilipinas. Sa edad kong 14 anyos, ako'y nakipagbakbakan sa kalaban ng gobyerno sa Mindanao. Sa edad kong 14. Hanggang ngayon, 65 years old ako. Ay, gusto ko palang batiin niyo ako, ano? Kalimutan niyo Si Pangulong Duterte na lang naalala natin, ay, Pangulong Duterte, happy birthday. Ako naman, batiin niyo ako. Belated happy birthday noong 26 March. 26 March ako na sinelebrate ko ngayon ko sinelebrate ang aking birthday, March 28. Kasama ko si Secretary Rico Biligas. Sinelebrate namin sa Kamuning, Quezon City. Okay, patuloy ako. Bakit nga pala ako napunta dito? Bakit nga ba? Kayong sumagot. Bakit ako narito? Alam nyo, sa totoo lang kagabi, isang araw pa, hindi ko alam na makakarating ako sa liwasan. Mindiola, na matagal ko narinig ito, 1980s, wala ko sa pangarap ko na magtayo dito para magsalita sa gobyerno ng gobyerno ito. Naligaw ako, alam nyo po, para sa totoo lang, para alam ng Philippine National Police at ng aking mga kabarong sundalo sa Scout Ranger, may Scout Ranger pa dyan, taas ang kamay. Ay, kamusta pala kayo? Sabi ni Captain General Supremo Dado. Ako po ang pangalawa niya, pinuno, So, ang bagay ko, pumunta ng Liwasang Bonifacio. Yun yung bakay ko, Liwasang Bonifacio. Nung pa-approaching ako sa Quiapo, may nagsabi, hindi na pwede pumunta sa Liwasang Bonifacio. Bakit? Ang nauna doon, mga NPA, mga makabayan, inunahan tayo. Mga NPA, may NPA pa doon? Wala. Ang NPA, masabi natin NPA pag may armas. Pag walang armas, hindi yung NPA, kaya New People's Army. Pag may army tinatawag, may armas. So nandoon lang makabayan, makakaliwa, mga komunista. Sino nagpahuli? Ipangulong Duterte sana, dinala sa nitila. Sino? Sino ang utak? Sino? Ang komunista, ang utak, diniktahan si Tambaloslos na dala si Marcos. Saan nagtagal si Numa Sison? Saan nagtagal si Numa Sison nung hinahanap ng kasundaluhan? Netherlands ay magaling mag-dialogue si Numa Sison. So lahat ng naiwan niya doon, sabi ni Numa Sison, bago ako mamatay, kung mamatay man ako, pangako nyo na si Pangulong Duterte dalhin nyo sa Netherlands. Sino nagdalas sa Netherlands? Ang NPA, komunista ang may gawa na inutusan niya si Marcos. Marcos, bumaba ka na! Pero pakiusap ko lang may pakiusap lang pala ako. Sana
hindi magmumula sa atin ang gulo. We want peace rally. We want prayer rally. Walang magmumula sa atin ang gulo. Mga kabaro ko dati, hindi magmumula sa amin ang gulo. Kasi ang amin ay katahimikan at kapayapaan sa bansang Pilipinas. Okay, hindi magmumulo. Gobyerno, yung intelligence ninyo ang mananagot. Kung may mangyaring gulo sa amin dito, dapat kami ang bantayan ninyo. Kasi kami ang gobyerno. Dapat bantayan nyo kami. Intelligence. Pag may nangyaring gulo dito, kayo ang mananagot. Dahil kami ang pakay namin, ang layunin namin, katahimikan. At layunin namin, maging kaibigan namin ang ating mong kabalo. Okay ba, Pilipinas National Police? Okay, tumas ang kamay, delikado. Delikado. Okay, tumas. Alam ko ang nasa isip ninyo. Nababasa ko kayo. Kasi kaling rin ako dyan. Okay, patuloy tayo. Pero pwede ba? Walang gulong mangyayari. Ano po? Pwede! Pwede! Pwede hanggang linggo tayo dito? Pwede! 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 O buong mundo! Mag-ako tayo! Ano tawag dito? Buong mundo, mag-celebrate tayo na tayo ay nagkakaisa sa selebrasyon ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Pwede! Pwede! Pwede sa Lunes! Bakit? Baka masalita lang tayo. May mga trabaho tayo May mga trabaho tayo Papayagan pa ba natin sa Lunes siya pati ng presidente? Mananatili ba tayo dito? Sabi niyo yan hindi galing sa akin yan. So, ibig sabihin, alam niyo sa totoo lang, ang lahat ng restaurant nito ay McDonald's. Sabi niyo, ituloy niyo hanggang Martes. Para kumita kami. O may nakausap ko siya, tagal kayo. Para kumita kami. So, may kagagawa dito, pag umabot tayo ng Miyerkules, McDonald's ang may kasalanan yan. Hindi tayo. Pero hiling ko lang peaceful. Peaceful. Tayo. Ang atin lang pagkakaisa para sa ating bayang Pilipinas na ating minahal. Na hindi minahal ng ating Pangulong Marcos. Ano? Okay. Another background. Noong campaign period, para alam niyo noong campaign period, nagbuo ako ng isang organisasyon. Ano yung organisasyon? Bigyan po natin ang pagpupugay, palakpak ang mga kasama nating riders. Nagsisinatingan! Duterte! 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 Ayan, nagdatingan na! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Nagdatingan na! Hello! Hello! Palakpakan natin! Andyan na! Okay. Nasaan na pala? Nasaan na ba ako? Dito ba ako? Nasaan na ako wala. Wala. Dumami lang ang tao. Nasa video lang pala ako. Akala ko nasaan ako. Okay. So, mga kababayan, ay ang ibig sabihin, noong campaign period, noong campaign period, mga 2020, 21, ako ay nilapitan ng mga leaders ng Marcos loyalist. Nilapitan ako, sabi niya, Kevin Mitran, baka yung organization mo pwede makatulong sa campaign period ni Bongbong Marcos. Siyempre ako, ito yung tatay niya Malaki po talaga sa tatay niya. Okay, mayroon akong 6 million, more or less, Vanguard of Democracy, isinuporta ko sa kampanya at sa eleksyon ni Pangulong Marcos. Dahil ang usapan namin ay tutulungan niya ng taong bayan na inadaan sa aking organisasyon na kayamanan na sinasabi nila ay ibibigay sa mga
kapos. Mag 3 years na. Asan yung pera? Nasaan yung pera? Wala na yung pera natin. Ang budget natin, 2025, at 6 na trilyon. 6 na trilyon ang budget natin. Yung 3 trilyon, alam niyo kung saan napunta? Alam niyo ba kung saan napupunta yung 3 trilyon? Ha? Sa ayuda! Ayuda! At saka lahat ng umaalma, sinusupal pala ng pera. Tingnan mo ang Congress. Tingnan yung Congress. More or less 300 sila. Sino ang nagsasalita lang doon? Si Congressman Marcolita at saka yung isa. Almost mga 5 lang na congressmen ang nagsasalita laban sa administrasyon. Iba lang hindi sila makatanggap ng kanina additional na suporta. Ang malaga nanindigan sila. So yung 170 plus na mga congressmen, yan sila ay bayan na. Doon napunta yung 3 trilyon. Ang sabi ng haka-haka, ang sabi ng aking bubuhay, yung 3 trilyon, give me the 3 trillion first lady, and I will conquer the Philippines. Sino kausap nun? Bahala na kayo kung sino kausap nun. Okay. So, patuloy ko, bakit ako, dati Marcos, napunta ako sa, actually Duterte pa rin ako, pero sinuporta ko ang Marcos, pero dati nung umatras ako sa Marcos, nag-neutral ako. Nag-neutral ang Filipino Guerrilla Force. Bakit namin nabuo ang Filipino Guerrilla Forces April 9? Dahil napipintong gera tayo sa China. Kaya hinanda namin ang Filipino Guerrilla Forces para protektahan ang lahat ng Pilipino. Dahil alam namin na armed forces ay hindi kayang labanan ng China. They are only more or less 80,000 and the Filipino National Police more or less 220,000. Therefore, itotal natin, mayroong armado tayo sa Pilipinas, 500,000 only. Ang kalaman natin na armado ng China is 2 million. 2 million na ang kalaban natin. Ang kanilang reserves, 60 million. 60 million ang kanilang reserves. Ang ating reserves, 1 million. Kaya ba natin yun? Kaya ba natin? Kaya ba natin? Kaya na po ang Filipino Guerrilla Forces. Yun ang purpose namin. Ang purpose namin, lahat ng barangay, mayroong Filipino Guerrilla Forces para protektahan ang pamilya at ang barangay. Dahil yung sundalo at pulis, ibabalay na sa kanyon. Sila yung haharap sa kalaban. Eh sino nga magbabantay sa atin? Sino? Pag lumaban ng sundalo at pulis, sino magbabantay sa atin sa mga barangay? Wala! Guerrilla Forces ang magbabantay sa inyo. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Okay, maraming salamat. Ang Pilipino ay nagkakaisa tungo sa kapayapaan at pag-unlad ng ating bayan. Maraming salamat! Peaceful tayo! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay Pilipinas! Handa ba kayong manatili dito? Aalis ba tayo na hindi bumababa si Bangat? Manawagan tayo mga kababayan, papuntahin niyo pa ang iba nating mga kababayan, mga kamag-anak, kaibigan. Dito po tayo magtipon-tipon hanggang madinig tayo ng Malacanang at siya ay magkaroon ng hiya sa kanyang sarili at lisanin niya ang palasyo ng Malacanang. Duterte! Duterte! At ngayon naman po, bigyan natin ng pagkakataon ang isang grupo para po ipahayag ang kanilang salubin mula po sa grupo na GMITI Group. Palakpakan po natin si Ma'am Lady. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Layden. Member po ako ng GMITI. Familiar po kayo sa Guardians. Actually, kinakabahan po talaga ako kasi ito yung kauna-unahang pag-attend ko ng rally. OFW po ako sa taong 2014-2016. So, sa panahon po ni Tatay Digong, nung tumakbo po siya po yung binoto namin na presidente.
ng ating kapwa, lalong-lalo ng ating mga kapulisan. Pag tumanggap yan, andyan yun. Okay! Sobrang Sabi na, nagigil hindi po tinanggap talaga eh. ako. Yung totoo po, ako po ay single mom. Yung aking anak po ngayon ay mag-isa sa apartment. Iniwan ko po sa Makati. Kasi gusto ko po mamatan sa rally ito. Matagal na po ako nag-aabang ng pagtitipon. Subalit, syempre po ako po ay nagtatrabaho. Panggabi po ako kagabi, wala po akong tulog dahil naging ina po ako sa buong araw. Kinausap ko po ang aking anak ngayon po ay nanonood ng TV. Bibilisan ko lamang po dahil hindi po rin ako pwedeng magtagal. Nanggigigil po ako sa ginawa ni General Torre. Pero ang unang-una ko pong hiling at hinahamon ko si Ginang Claire Castro. Nananawagan ako sa iyo, Ginang Claire. Maawa ka naman at mahiya. Patunayan mo na ang iyong boss ay hindi bangag. Meron po ba ditong doktor? May mga doktor po tayo. Hinahabol ko si General Torre kung sinong doktor ang
ay 38 years old. Hindi lang po halata. Ako po ay parang 16. Boto po ba kayo? Ako ay parang 16 years old lamang? Okay. Sa ating mga kapulisan, nung si Pangulong Duterte ay nasa serbisyo, hindi ko alam kung naranasan nyo ang kanyang pamumuno. Kayo mismo makakapagkumpara sa pamumuno niya ngayon. Duterte! Mga kababayan, palakpakan po natin si Tatay Rani Ludovica! Duterte! 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 Okay! O, tingnan niyo po muna isang 16 years old. Mag-focus po muna kayo sa isang 16 years old. Opo! So ngayon po itutuloy ko yung sa pamumuni ni Tatay Ligo. Sabayan po natin